Paano nga daw masasabi nga error nga yung coin? Actually mga ka-Vertusio, dun sa error coin, simple lang po yun, eh. Kumbaga parang hindi mo na kailangan po yung i-explain dahil nakikita po doon sa coin mismo yung error. Katulad nga po nitong hawak ko, ayan. I guess hindi niyo masyadong makita dahil, tawag nito, medyo malayo-layo kasi yung camera ko. Yan, yan may konti, makikita niyo po ng konti kung ano po ang error ng coin na ito. Mamaya po tignan po natin very closely yung coin na meron po ako dito. At ipapakita ko po sa inyo kung ano ang klase ng error coin na meron po ako. Kasi dalawa po kasi yan. Either human error, ibig sabihin, yung tao po mismo ang gumawa ng something doon sa coin. Tinamper, ganyan, or talagang ginawa ng something para masira po yung coin. Actually, mga ka-Vertusio, yung ganon, mali po yun. Bawal na bawal po yun. Magagalit po sa atin yung, yung Bangko Sentral ng Pilipinas. Mali po yun. Bawal po kasing itamper or gawa ng something na ikakasira ng coin. Ayon po yan sa BSP. Okay po. Pero, ganito naman ang pangalawa. Kapag yung error coin ay system error, ibig sabihin, mula po sa BSP po mismo noong time na nagkaroon ng production ng particular coin na ito. Siyempre, kapag ang BSP po ang nakagawa ng kasalanan or mali doon sa coin, siyempre wala pong kaso yon. Kasi sila po mismo ang may mali eh. Now, siyempre hindi na naman ito chine-check kasi isa-isa kaya hindi na nila nakikita lahat. Kasi hindi naman po sa lahat ng production po nila ay maayos po yun lahat. Meron po doon nagkakaroon ng double tamper, may gas-gas, pero hindi po yun human error. Sa ano po, sa system po yun mismo. System error po ang tawag po natin doon. At yun, yung mga gantong klase ng coin na sa system mismo nagkakaroon ng error, yun po yung mga hinahanap. Yun po yung may mataas na presyo. Yun po yung mga binibili na mga katulad ko na mga kolektor ng coin. Siyempre, kolektor ng mga error coins. Papakita ko po siya sa inyo. Basta nandito lang kayo, manood kayo dito sa Vertusio. Yeah. Okay mga ka-Vertusio, tignan po natin ng may detalye itong error coin na hawak ko po ngayon. Para kayo din mismo ang tawag nito, makadetermine kung ang error na ito ay human error ba siya or system error. Okay po, makita nyo po closely dito sa video po natin ngayon. Ayan. So tignan muna natin ang overside ng coin na ito. Wala pong problema dito sa overs. Makikita nyo po, hindi po tampered po 'yan. Yung iba kasi binabaligtad yung yung frame no. Nakikita nyo po 'yun. Yung binabaligtad naman yung frame ng ng coin na 'yon lalo na dito sa 10 piso. Yun ay human error, which is mali po 'yun. Pagalitan po tayo ng BSP at hindi lang pagalit, pwede pa tayong makasuhan talaga kapag sinadya po nating sirain yung coin or binagligtad natin or ginawa natin ng something na mali doon sa kanyang tamang orientation. Ayan. So ito ay nasa tamang orientation naman mga ka-Vertusio. Kita nyo naman yung overside. Bangko Sentral ng Pilipinas, syempre, 1993. Yung overside ng coin na ito, walang problema. Ox na ox po ito. Ayan. Malinis, pero halatang luma. Okay po, halatang luma. Okay? Now, dito po sa reverse, ang error na meron po ang coin ito. Ayan, tignan po natin ito. Ayan na siya mga ka-Vertusio. Ayan wasak yung mukha ng Ayan. Ito ay may guhit na ganyan, guhit, tapos guhit din po dito sa kabila. Ang series pala ng coin na ito mga ka-Vertusio ay sabay po ito sa mga coin production noong 2012. Ayan. Series of 2012 po ito mga ka-Vertusio. Ayan. Ngayon po, sana talaga ma-feel nyo rin sana kung ano ang nafe-feel ko po ngayon regarding sa coin.
Kung human error po yun mga ka-Virtusyo, dapat makaramdam po tayo ng gaspang. Kasi malalaman kasi talaga natin, kunwari, chinisel po siya or kiniskisan po siya ng isang foreign na bagay kaya siya nagiging error. Magiging halata po kasi yun dahil sa hibla ng error mismo. Pero ito po mga ka-Virtusyo, napapansin niyo po, sana sana talaga ma-feel ninyo ang na-feel ko po ngayon. Pero ito, wala siyang ano, 'yan, nakikita niyo po? Wala siyang gaspang at wala siyang naiiwan na parang ano, yung parang crusty object na meron dito sa gilid na masasabi sana nating, ang coin na ito ay human error. Hindi po mga ka-Virtusyo, eh. 'Yan, kung ayan, ayan, mas makita niyo po ng mas maayos po 'yan. Ayan, wala po siyang edgy corner sa guhit na 'yan. 'Yan. So, ibig sabihin po, hindi po tao ang may gawa po nito. Hindi po ito sinadya ng tao na magiging error po ang coin na ito. Ayan, mas nakikita niyo po ito ng mas maayos ngayon dito sa video po natin. Makinis po siya mga ka-Virtusyo, ayan, Ayan, makinis po siya. Hindi po bumabara ang aking kuko. Ibig sabihin, ang coin na ito, nung ni-release po ito ng BSP, error na po talaga siya. Nung nung ano bang term kasi ang tawag doon, sa tamper, double tamper, na double tamper po yata ito, dun sa basta sa system po 'yun ng paggawa ng mga coin po mismo. Doon po siya nagkaroon ng, gasgas, nagasgasan po ito, ayan. Pero hindi po siya gawa ng tao, gawa po ito ng machine or ng system po mismo. Habang, under production po ang coin nito. So, si Bonifacio tsaka si Mabini, wasak yung mukha nila, Ayan, pati yung ano dito, dito sa ibaba na ano din, pati yung number ng 1 putol din siya. Yan, kaya error coin po ito mga ka-Virtusyo. At ito yung klase ng error coin na mataas ang demand, mahal mong maibenta at hinahanap ng mga kolektor. Bakit? System error po ito, eh. Kumbaga, kung ako ay isang kolektor at ito ang nakikita ko sa'yo, safe ko itong bilhin sa'yo. Kasi alam ko wala kang ginawang something para magkaroon ito ng error. Hindi mo ito sinadyang sirain. Wala kang kaso dito. Ako din mismo nabibili ng coin na ganito sa'yo, wala tayong kaso. Okay po, wala tayong kaso. Kasi system error po ito. Kumbaga parang ang kasalanan ay sagot ng BSP. Kasi yung sistema nila nung production dito, doon ang nagkaroon ng problema. Ayan. Kaya mahal po ito mga ka-Virtusyo. Sa totoo lang, mahal po ang gantong klase ng error coin, lalo na system error. Kasi syempre, unang-una mga ka-Virtusyo, hindi naman sinadya ng BSP yan na magiging error yung coin, di ba? Syempre, pag ino-audit po nila yan, nasa ano yan, kumbaga parang error yan sa system po nila kapag nagkaroon ng ganyan. Okay? Pangalawa, bihira lang talaga kasi mangyayari po mga ka-Virtusyo na magkaroon ng error coin. Syempre nakasistema yan, naka-program yan, lalo na yung pag-tamp ng ng mga coins. Okay? Kumbaga it was programmed to perfection. Tapos nagkaroon pa rin ng ganyan. Kaya hindi yan, kumbaga mga error na hindi inaasahan ng BSP po mismo. Okay? Kaya mahal po yan. Pangatlo, ang mga error coin po mga ka-Virtusyo, ito po yung isa sa mga actually malaking hinahanap ng mga kolektor talaga. Bakit? Iilan lang kasi ito, eh. Iilan lang ito. Ito milagro na nga na meron ako nito, eh. Milagro na meron akong meron akong error coin. At siyempre, isasama ko ito doon sa mga error coins na meron po ako. Kung hindi ako nagkakamali mga ka-Virtusyo, ang collection ng aking error coin ay ito na ay pang-13 na ito. Pang-13 na ito sa lahat ng mga error coin na meron pa ako, 'di ba? Saya. Okay? Ngayon, pag-uusapan natin
kung magkano ang bentahan po nito. Para kung meron din kayong ganito, pwede nyo ring ibenta at alam ninyo kung magkano yung magiging asking price po ninyo. At syempre, sa mga kapwa kong kolektor na gustong bumili ng gantong klase ng error coin, ito din naman ang presyo na ibibigay ko sa inyo para malaman po ninyo. Same lang ang asking, same lang ang selling price. Okay? Sa mga merong gantong klase ng error coin, ayan, error coin po yan. At sa mga gusto pong magbenta or sa mga gustong bilhin po ito mula sa akin, selling price ko, 12,000. 12,000. And I guess maintindihan nyo naman siguro ang demand na meron po ang coin na ito. Bihira lang po kayo makakatagpo ng gantong klase ng error coin. Okay po? Sa mga meron din pong mga error coin, para magkaroon din kayo ng idea kung magkano nyo po ibenta, lalo na kapag merong maghahanap po, 12,000. Huwag nyo na ibaba po yun. Or kayo, kung makipag-negotiate po kayo, mga pinakamababa siguro na pwede nating ibenta sa ganitong klase ng error coin ay, lalo na system po ito kumbaga parang wala tayong kaso na kailangang isipin po dito kasi sa sistema po ang may problema. 10,000 siguro pinakamababa na po yun na presyo. 10,000. And demand po ito, hirap kasi hanapin eh. Chance lang po ang meron talaga kapag na magkaroon ng ganitong klase ng coin, error coin. Tampered, not by human, but system. So, mataas ang demand. Kaya kung meron man sa inyo na gustong bumili po nito, 12,000. Okay po, hanggang 10,000 siguro ang negotiation po natin. Enough, na rin yun. Fair price na rin yun, fair price. Sa mga gusto magbenta, 12,000 din po hanggang 10,000. Or siguro, kung hindi man talaga, pwede nyo pong taasan yan hanggang 15, mga ganyan. Mga 15 siguro. Pero sapat na yun na 12. Di ba? Isang coin lang naman yan eh. Isang coin lang naman yan. Tapos benta nyo po ng 12 dahil sa demand na meron ang coin na ito. At saka yung rarity ng error coin na ganito. Tama na rin po yun. 12,000. Okay po? 12,000 para sa error coin na ito. System error coin.